Hello, kamusta na tayong lahat? Kamusta ka, nice ka? Nagpapasalamat tayo kay Almighty Father sa pag-iingat niya sa ating lahat at sa patuloy na pagbuhos ng pagmamahal niya sa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, binibigyan niya tayo ng strength araw-araw. So nagpapasalamat tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ na laging nakabantay sila sa atin at pinapadala nila sa atin ang Holy Spirit para maintindihan natin kung ano ang plano ni Almighty Father para sa atin. So tapos na tayo sa sa Titus, sa Epistle for Titus na sinulat ni Paul. So yung sa Titus, so yung mga tao na mga followers of Christ, magtuturuan natin sila, no? Hindi ko alam kung natututo kayo. Pero ako natututo kasi ako sa pagbabasa ng Bible. So, tuturuan ako ni Almighty Father. So kayo, pwede rin kayo magbasa ng Bible ng sarili ninyo. Hingi natin ang guidance ng Holy Spirit. Pero yung mga hindi pa nagbabasa ng Bible or hindi pa sila maalam, tuturuan natin sila. I-inform natin sa kanila kung paano mapalapit kay Almighty Father, kung paano ang dapat na pamumuhay natin bilang follower ni Christ na nakalagay sa sulat ni Paul para kay Titus. At saka hindi tayo dapat nakikipag-debate or nakikipag-argue. No? Sumasali sa mga foolish arguments. Kasi gumagawa lang yun ng away at pagkaka-division. So yun ang recap sa Titus chapter 2 and 3. So ngayon, dito muna tayo kay Peter, yung sulat ni Peter dito sa 1 Peter. So kilala naman natin si Peter, di ba? So si Peter siya yung kapatid siya ni Andrew. Si Andrew, follower siya dati ni John the Baptist. So, disciple siya ni John the Baptist, si Andrew. Tapos, nung nakita na nung sinabi ni John the Baptist na si Jesus Christ ang Messiah, simula nun, sumunod na si Andrew kay Jesus Christ. And then, in-inform ni Andrew sa kanyang kapatid na si Peter, na si Jesus Christ ang Messiah. Kaya simula nun, susundan nila si Jesus Christ. So, itong si Peter, masyado madaldal si Peter, no? Kaya lagi siyang napagsasabihan. Pero, kung makikita natin sa mga Gospels, lagi siya rin nababanggit. Si Peter, na originally ang name niya ay Simon. Naging Peter lang kasi nga, minamotivate siya ni Jesus Christ dahil nagdidwindle yung faith niya or minsan nawawalan siya ng pananampalataya. Alam naman natin, di ba, si Peter, may asawa siya kasi may mother-in-law siya. Tapos, di ba tinanong ni Jesus Christ, "You, who do you say I am?" Sabi niya, "You are Christ, the Messiah." Tapos sabi ni Jesus Christ, si Almighty Father lang ang nagsabi sa iyo niyan, kaya alam mo. Tapos, after nun, sinabi ni Jesus Christ na ipipersecute siya ng mga tao at paparusahan siya. Tapos, ang ginawa ni Peter ay pinagsabihan si Jesus, hindi sa iyo mangyayari yun. Ang ginawa nga ni Jesus Christ, nirebuke niya ngayon si Peter. Kasi hindi alam ni Peter yung mga pinagsasabi niya, no? So, yun yung una. Tapos yung pangalawa naman is yung sa water naman na naglalakad sa water si Jesus. Nakita ni Peter, ako rin gusto ko rin maglakad sa water. So, naglakad sa water si Peter pero unti-unti siya lumulubog. Kasi nga, nakikita siya ng malaking alon. So, nawawalan siya ng faith nung nakita niya yung malaking alon. No? So, isa na naman yun. So, yung pangatlo naman is yung binitray niya si Jesus Christ.
Yung nagsinungaling siya, si Peter, ng 3 beses. Tapos dito naman sa Book of Acts naman, sa Book of Acts, yung pinagsabihan siya ni Paul na, nung nandun ang mga Gentiles na Christian, okay kay Peter makikain, no? Kasamang kumain yung mga Gentiles na Christian na makasalamuha ni Peter. Pero nung makita niya na dumating na yung mga Christian Jews, lumayo na siya sa mga Christian Gentiles. Si Peter, kaya pinagsabihan siya ni Paul. No, so at saka yun yung time na, at saka meron din yung instance na sinasabi ni Jesus Christ kay Peter na, Peter, hiningi ka sa akin ni Satan, pero hindi kita binigay, pinagpe-pray kita. So bago yun, yun yung time na bago niya i-betray si Jesus Christ. So nag-mature na si Peter. Nagsulat na siya ng letter para sa mga followers of Christ, para sa atin. Kasi up to now, applicable pa rin ang lahat ng mga nasa Bible. Lahat. Kahit nasa Old Testament, applicable yon para sa mga followers of Christ. Kasi nasa Old Testament din si Jesus Christ. Wala lang ang name niya ron kasi hindi pa siya pinapanganak. Pero na-mention na siya sa Old Testament. So balik tayo ngayon sa 1 Peter. Basahin natin. Peter, an apostle of Jesus Christ. So, sinasabi niya dito na siya nagsulat ito. Kaya Simon Peter. To God's elect. So para to sa mga followers of Christ, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So itong mga provinces na binanggit na to ni Peter, sa ngayon, ito ay sasakupan ng Turkey. Baka nagtataka kayo, no? Turkey, hindi naman Christian nation or Christian country ang Turkey. Oo, hindi. Nawala, umonti na ang mga Christian doon. Kasi pinapersecute ang mga Christians. So sa ngayon, ang bilang ng mga Christians sa buong mundo, yung totoong Christian, yung totoong Christian, yung full gospel, lahat ng nasa Bible, konti lang ang bilang natin ng mga followers of Christ. And up to now, pinapersecute pa rin tayo. Up to now, may mga country pa rin na hindi pwede ang Bible. Hindi pwede ang Bible sa country nila ipasok natin dahil ikukulong tayo. Up to now. Hindi lang noon may persecution. Up to now. May discrimination pa rin. Yung ibang religion, sinasabi nila may discrimination sila. Pero pag nadi-discriminate sila, pinapatay nila yung nadi-discriminate sa kanila. Tayo kasi iba tayo. Kahit tayo discriminate, mahal pa rin natin ang mga tao. Naintindihan natin sila kasi ganoon ang tatay natin. Kaya hindi madaling maging Christian, maging totoong follower ni Christ. So up to now, ban ang mga Christian sa Turkey. Pero, itong sulat na to ni Peter, para to, originally, para to sa mga taga-Turkey, itong mga provinces na to. Pero, since ngayon nababasa na natin to, para na rin sa atin ito. Itong sulat ni Peter. Up to now, may nakukulong pa rin ng mga Christians sa mga country na hindi nila tinatanggap ang mga Christians. Bakit hindi na tinatanggap ang mga Christians?
Kasi nabubulagan na sila ni Satanas. Nakatali sila kay Satanas. Kaya ganon sila. Pero may mga Christian doon, yun ang kanilang trial, no? Yung kanilang pinagdadaanan, yung mga pinapersecute sila sa country na hindi tinatanggap si Jesus Christ. Balik natin dito sa 1 Peter. Who have been chosen according to the knowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. So itong sulat na to para sa mga followers ni Christ, na tayo ay pinili ni Almighty Father sa pamamagitan ng gawa ng Holy Spirit na maging obedient tayo kay Jesus Christ, at dahil sa kanyang dugo na dumanak sa cross in Calvary. Matagal ng plano ni Almighty Father. Di ba nabanggitan natin sa Titus, sa episode Titus, sa sinulat ni Paul na mga epistles? Matagal ng plano ni Almighty Father yon. Hindi pa lang nire-reveal. So, nung dumating na si Jesus Christ, saka lang nire-reveal. Pero nire-reveal na rin yon sa Old Testament ng mga prophets. Hindi lang maintindihan ng mga tao. So ngayon, na-revealed na si Jesus Christ ang ating Savior, at lahat tayo masisave pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ. Gusto ni Almighty Father na sundin natin ang yapak ni Jesus Christ para maging malinis tayo. Gaya ni Jesus Christ na malinis, hindi nagkasala. Dapat sundan natin ang yapak ni Jesus Christ. Grace and peace be yours in abundance. Sumainyo ang kapayapaan at ang awa ni Almighty Father tsaka Jesus Christ. So verse 3 na tayo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin natin ang pangalan ni Almighty Father. Purihin natin ang tatay natin. Tunay na tatay natin. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dahil sa kanyang awa sa atin, sa pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesus Christ. So since nabuhay si Jesus Christ, kung follower tayo ni Jesus Christ, mabubuhay din tayo after our lives here on earth. Na kahit na makasalanan tayo, magtitiwala tayo kay Jesus Christ. At kay Jesus Christ natin, ikakapit ang sarili natin para masave tayo. Makasama natin ang ating tunay na pamilya. Dahil si Jesus Christ, si Almighty Father, nagbigay ng pag-asa sa atin. Dahil dati, wala tayong pag-asa sa buhay. Ang akala lang natin, pag nabuhay tayo sa mundo na to, kakain, matutulog, magtatrabaho. Yun lang ang akala natin na meaning ng buhay. So ngayon, alam na natin ang tunay na meaning ng buhay. Ang meaning ng buhay, kaya tayo nandito sa lupa, sa earth, ay para sundan ang yapak ni Jesus Christ. Yun ang meaning ng buhay. Sundan ang yapak ni Jesus Christ para pagtapos ng buhay natin dito sa mundo na to, makakasama natin ang ating tunay na pamilya. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. Sabi dito sa verse 4. So dito binanggit na naman yung inheritance natin na hindi nawawala, hindi nabubulok, hindi nasisira. This inheritance is kept in heaven for you.
So, nakasave na tayo. Meron na tayong sure na kalalagyan in heaven. Dahil mana natin yon, inheritance natin yon kay Almighty Father. Dahil sa titiwala tayo sa kanyang anak na si Jesus Christ. Yung inheritance natin yon, hindi mabubulok, hindi kagaya ng mga inheritance dito sa lupa, nabubulok, nananakaw, nasisira. Yung inheritance ng tunay ng tatay natin na bibigay sa atin, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nananakaw. Who through faith are shielded by God's power. So protected ni Almighty Father sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Almighty Father. Protektado tayo, pati yung mana natin. Until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So, yung coming of the salvation, ito yung second coming ni Jesus Christ, no? So, sa ngayon, may mga tao na nag-aantay ng second coming, pero may mga tao na kinukuha na agad ni Almighty Father kahit hindi pa dumarating si Jesus Christ. So, yun yung mga tao na kasama na agad ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ in heaven. Pero tayo, since nandito pa tayo sa lupa, meron tayong pananampalataya pa rin na darating si Jesus Christ. At kung mauna man tayo na kunin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, mainam yun. Tama yun, no? Pero, lagi tayong umasa na darating si Jesus Christ dahil nag-promise si Jesus Christ na darating siya. At yun yung end of times. At si Almighty Father lang ang nakakaalam kung kailan yun. Pero may mga pagkakataon o may mga event nun or pangyayari sa buhay natin na kinukuha na agad tayo ni Almighty Father bago pa man dumating si Jesus Christ. So maganda yun, no? Kasi yung mga tao na kinukuha ni Almighty Father at ni Jesus Christ bago ang second coming ni Jesus Christ, hindi na dadaan sa matinding tribulation. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Kasi sa end of time, sa second coming ni Jesus Christ, sa kanyang pagbabalik, matinding kahirapan ang dadanasin ng mga tao. Di ba nabanggit na natin yun sa Book of Revelation? Napag-usapan na natin yun sa Book of Revelation, di ba? So, habang nandito pa tayo sa lupa, magtitiwala tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. So habang nandito tayo sa lupa, nakaka-experience tayo ng grief dahil sa mga trials na experience natin. Pero may pag-asa tayo kaya hindi tayo dapat malungkot. Dapat tayong magsaya, mag-celebrate. Konting panahon lang naman ang trials and sufferings natin dahil ang buhay ng tao, ang maximum lang, di ba, is 120. Pero huwag kayo matatakot, no? May mga tao natatakot. Lahat ng tao takot, no? Kasi it's the unknown, no? Yung pinag-usapan natin to, matatakot kayo. Hindi natin mag-usapan to. So, ayaw ko na matakot kayo. Gusto ko na mag-celebrate tayo dahil kay Jesus Christ. Dahil sa inheritance natin. Yun dapat lagi ang iisipin natin. Dahil ayaw ni Almighty Father na natatakot tayo. Kasi, pag natatakot tayo, ibig sabihin hindi natin siya mahal. Diba, perfect love drives out fear. So, love the Almighty Father. Perfect yun. Nakakatanggal yun ng takot. These have come so that the proven genuineness of your faith
of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sabi sa sulat ni Peter. So greater than gold pa, no? Yung ating inheritance. Yung gold kasi, nawawala pa rin yun kahit na ma-refine ng fire yun. Pero yung inheritance natin, kay Almighty Father, hindi yun nawawala. At kung may pananampalataya tayo, tuloy na pananampalataya tayo, makukuha natin ang inheritance natin. Kaya dapat yung faith natin kay Almighty Father is unwavering. Tsaka kay Jesus Christ. Although you have not seen Him, you love Him. Di ba kahit hindi natin nakikita si Jesus Christ, mahal natin siya? Huwag niyong sasabihin yung sa picture, no, or sa mga statue, kasi hindi yun ang tunay na mukha ni Jesus Christ. Walang naiwang picture si Jesus Christ. Wala pang cellphone nung time na yun, walang camera. Hindi siya ilililok, ano mo yun, hindi siya gagawa ng statue ng mga tao nung time na yun kasi galit sa kanya ang government. Galit sa kanya ang mga tao. Kaya nga di ba pinapako siya? Ang turing sa kanya, kriminal. Meron bang kriminal na gagawan pa ng statue or bust? Hindi ganon. Kahit yung mga disciples niya at mga apostles niya, walang ganon. So wala silang mukha, okay? Kaya dito sinasabi, though you have not seen Him, you love Him. Kahit hindi natin siya nakikita, mahal natin siya. And even though you do not see Him now, you are believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Kahit hindi natin siya nakikita sa ngayon, naniniwala tayo sa Kanya. At punong-puno tayo ng kaligayahan at kasiyahan na hindi maipaliwanag. Dahil, ito, sa binigay ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa atin na Holy Spirit. Kaya tayo nagkaka-experience ng joy pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Pinapadala niya yung Holy Spirit niya para tayo sumaya at nagbibigay sa atin ng peace of mind. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Dahil natatanggap nyo ang resulta ng inyong pananampalataya, ang pagkakasave ng ating mga kaluluwa. Kaya tayo masaya dahil masisave ang ating kaluluwa. Dahil sa pagtitiwala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Si Jesus Christ, nung namatay siya dito sa lupa, after 3 days, nabuhay siya. Yung katawan niya, hanggang langit na punta. So tayo, yung katawan natin, iiwan natin dito kasi madumi. Pero yung kaluluwa natin, mapupunta kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Masisave tayo. Basta nagtitiwala lang tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Si Jesus Christ kasi hindi siya nagkasala kahit minsan eh. Kaya yung katawan niya, malinis. Tayo nagkasala tayo. Kaya, iiwan natin ang katawan natin dito. Gusto niyo ba yung katawan ninyo? Hindi naman perfect ang katawan natin. Ang pangit, di ba? Ang katawan natin na tumatanda na ako. Tumatanda tayo, nananaba na tayo, ganon. Ang dami ko ng peklat. Gusto ko ba to? Hindi na, syempre. At saka diba nung dumating si Jesus Christ, nung nag-resurrect siya after 3 days, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles, ng mga disciples. Hindi siya nakilala ni Mary Magdalene, ng iba pa nila Martha. Hindi siya nakilala. Kasi
naging holy si Jesus Christ, pero yung holiness niya ibang klase. Kaya hindi na siya nakilala. Nag-iba ang kanyang dating. Walang imperfection na makita. Nung mabuhay siyang magmuli, sa katawan niya physically, walang imperfection na makita. Walang peklat, malinis ang kanyang itsura. So tayo rin ganon, no? So pag nabuhay tayo muli, makasama ni Jesus Christ, mag-iiba tayo. Magiging perfect na rin tayo gaya ni Jesus Christ. So verse 10, concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with greatest care. So yung mga prophets sa Old Testament, binabanggit na si Jesus Christ. Siya ang pinaprophesy ng mga prophets. Ang ating Savior si Jesus Christ. Nag-aantay din ang mga prophets nung time na yon. Kaso hindi nila nakita si Jesus Christ. Na dumating dito sa lupa. So yung mga nire-reveal ni Almighty Father sa mga prophets, hindi rin naiintindihan ng mga prophets yun. Ang alam nila, may darating pero hazy pa sa kanila. Pero since si Almighty Father ang nagsasabi sa kanila, kaya sinusulat ng mga prophets, yung kanilang binibigay sa kanila ni Almighty Father. Kaya nga nakalagay dito, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently. Naghahanap, no, yung mga prophets. And with greatest care, nag-iingat at naghahanap. Trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. Pinag-aaralan ng mga prophets pero hindi nila talaga makita kasi hindi pa time ni Jesus noon. Pero alam na ng mga prophets na darating si Jesus Christ as predicted. So yung Spirit ni Jesus Christ, nasa sa mga prophets yun, yung Holy Spirit ang nagsasabi sa mga prophets, no? Si Almighty Father. Nire-reveal ko anong mga sufferings na pagdadaanan ni Jesus Christ. At yung gloriousness na mangyayari after ng suffering ni Jesus Christ. So ipinakita yon ng Holy Spirit tsaka ng Almighty Father sa mga prophets. Pinag-aaralan ng mga prophets yun para malaman kung kailan, no? At paano, at kung saan. At kung ano ang mangyayari sa mundo, kung mangyari yun. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you. So, sinabi rito ni Peter, syempre, nung sinulat niya to, guided siya by the Holy Spirit, na yung mga prophecy na yon, hindi yun para sa kanila nung time ng mga prophets, kundi ang prophecy ay masaserve para sa atin na mga followers of Christ sa ngayon. Yun ang prophecy. When they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, even angels long to look into these things. So even yung mga angels, medyo hindi nila kilala or hindi nila alam. Kasi si Almighty Father lang ang nakakaalam ng lahat. Kaya pati mga angels gusto nilang malaman. So yung prophecy na yun, kaya nagkaroon ng prophecy,
is to serve us. Para sa atin yung prophecy na yon, hindi sa time ng mga prophets na yon, kundi ni-reveal yun ni Almighty Father tsaka ng Holy Spirit at tsaka ni Jesus Christ. Dahil buhay na si Jesus Christ nun, wala pa lang siyang pangalan. Ni-reveal yun para sa atin. And therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Ang binabanggit yung sa coming ni Peter is yung second coming. Kaya dapat maging alerto tayo at nasa tamang pag-iisip tayo. Iset natin yung pag-asa natin sa awa at pagmamahal na bigay sa atin nung si Jesus Christ ay ni-revealed, ay darating sa kanyang second coming. So, dapat alam natin kung ano dapat ang ginagawa natin. May self-control tayo. I-prepare natin yung mind natin para sa pag-asa. Dahil yung regalo sa atin na awa at pagmamahal ay mapupunta sa atin sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya ngayon pa lang, dapat maging handa na tayo. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Bilang isang masunuring mga followers of Christ, hindi tayo dapat umayon sa gusto ng ating ng ating katawan at gusto ng kadumihan ng mundo na to. Dahil dati nabubuhay tayo ng walang alam. Hindi natin alam. So ngayon alam na natin, kaya dapat maging obedient na tayo. Sundin natin ang sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Huwag tayong umayon sa mundo na to. Pag sinabing umayon sa mundo na to, yung lakad ng mundo na to. Dahil yung lakad ng mundo na to ay puro kasamaan. Hindi na tayo dapat lalakad sa kung ano ang nakagawian ng mundo na to. Dati kasi hindi natin naiintindihan. Kaya ginagawa natin yung mga bagay na masasama. Pero ngayon na anak na tayo ni Almighty Father, dapat na tayong sumunod. At huwag na tayong mamuhay gaya ng dati na namumuhay sa kadumihan at kasamaan. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Dahil ang nagtawag sa atin, ang tatay natin, holy. Kaya dapat tayo rin, lahat ng gagawin natin, holy. Naaayon sa kagustuhan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. For it is written, be holy because I am holy. So nagbanggit dito ng verse ng Bible, no? Si Peter galing sa Old Testament na be holy because I am holy. Dito galing ito sa Leviticus chapter 19 to 20. So 9 Leviticus 11:44. For I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy, and you shall not make yourselves unclean with any of the swarming things that swarm on the earth. Sa Leviticus 11:44 yun, ano?
At Leviticus 11:45, for I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God. Thus you shall be holy, for I am holy. Leviticus chapter 19 verse 2, speak to all the congregations of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Thus you are to be holy to me, for I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the peoples to be mine. Leviticus 20:26 yon. Leviticus 20:7, you shall consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. Ito pa, Leviticus 21:8, you shall consecrate him therefore, for he offers the food of your God. He shall be holy to you, for I, the Lord who sanctifies you, am holy. Deuteronomy chapter 23 verse 14, since the Lord your God walks in the midst of your camp to deliver you and to defeat your enemies before you, therefore your camp must be holy, and he must not see anything indecent among you, or he will turn away from you. Kaya dapat ang tatay natin holy, kaya dapat tayo maging holy din. Kaya iiwasan natin ang mga kasalanan. Hindi natin pupuntahan. Hindi natin i-encourage or i-inganyo ang kasamaan. Kasi yung tatay natin, holy. Kaya dapat tayo maging holy din. Dahil walang kadumihan na makakapunta sa langit. Pero may mga tao nagsasabi, napaka ano man, holier than thou ka ba? Yung may mga ganang tao, nagpapaka-holy ka, sobra ka naman. May mga ganang klaseng tao, makasalanan ka rin. Oo, tatanggapin natin. Sasabihin natin, yes brother, yes sister, makasalanan ako. Pero pinatawad ako ni Jesus Christ. At sa ngayon, iniiwasan ko na ang kasalanan. Pero hindi ako holy. Darating ang panahon na magiging holy ako, magiging kagaya ako ni Jesus Christ. Dahil tinawag niya tayo na maging holy, dapat tayong maging holy. Yun ang sasabihin natin sa brother and sister. Kasi inaano nila tayo minamak, no? Minamak tayo ng mga tao. Kaya dapat alam natin kung ano ang isasagot natin. Oo, brother, sister, hindi ako holy, kagaya mo rin ako. Pareho lang tayo, brother, sister, pareho lang. Pero si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. At tinawag niya tayong maging holy, kaya dapat tayong maging holy. May pag-asa pa, brother and sisters. Ganun sasabihin natin. Aaminin natin na makasalanan tayo. Nang sa ganun, maengganyo rin sila na masabi lang sa sarili, ay, mas makasalanan siya. Eh, ako rin makasalanan na. So, pwede rin ba akong maging holy? Oo, brother, sister, pwede ka rin maging holy. Lahat tayo. Dahil sa awa ni Almighty Father sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, dapat iwasan natin ang mga kasalanan. At ipapractice natin ang fruits of the Holy Spirit. Mahirap magpigil ng self-control. Mahirap mag self-control na yung hindi ka magagalit. Mahirap. Pero pagtatagumpayan natin yung bibigyan tayo ng kalakasan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi yung mga tao ayaw nila ng agrabyado ako dun sa sinabi niya sa akin. Ano yan, mali yung sinasabi niya sa akin na kailangan lumaban ako. So pag gano'n, wag na tayong sagot, no? Magiging neutral ang sagot natin para hindi tayo magkasala. Kahit gaya kanina, no? Gusto kong umapela. Pinigil ko ng sarili ko.
Kasi alam ko mahahanapan ko ng butas yung kausap ko. Pero pinigil ko na lang yung sarili ko. Nagparaya na ako dahil anak tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Ayaw ni Almighty Father na nakikipag argue tayo. Ayaw niya yun. Pero yung devil, no, laging ikukulkul, ipasok sa isip mo na ano man tawag doon? Ikikilkil sa utak mo na ay na ano ka na ano ka na, dapat lumabang ka ron. Mali yun eh. Alam ko ano ka yung kaya mo ano yun eh. Hindi ka lumaban. Igaganon sa iyo, no? Yung gusto ng ano mo, ng flesh mo na lumaban, no? Pero dahil sa anak tayo ni Almighty Father, ipapractice natin yun, ang self-control. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. So tayo lahat dito sa mundo, foreigner tayo. Ha? Kaya natin may pagmamalaki ko naman mga citizenship natin. Filipino citizen ako, ganun. Ano ako, British citizen yan. Hindi natin may pagmamalaki. American citizen yan. Hindi. Japanese citizen yan. Korean citizen yan. Hindi may pagmamalaki. Kasi foreigner tayong lahat dito. Wala namang natitira dito sa mundo na ito na dito lang nakatira, no? So kahit nasa ang lupalop ka man, mayamang bansa ka man, o mahirap na bansa ka man, ang ending, iisa lang, ang finish line. Lahat ang punta natin. It's either kay Almighty Father ka or sa hell ka. Yun lagi ang mangyayari. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa mundo na to. Kahit ano. Kaya nga, foreigner lang tayo dito sa mundo na to. At si Almighty Father, wala siyang favoritism. He judges each person's work. Yung gawa natin, ginajudge niya impartially, nang walang favoritism. Kaya tayo dapat mamuhay tayo nang may takot kay Almighty Father. Kasi foreigner lang tayo sa mundo na to. We are not of this world. So habang namumuhay tayo sa mundo na to, mamuhay tayo na may pagmamahal at respeto kay Almighty Father. So paano natin magkakaroon ng mapapractice yung pagmamahal at respeto kay Almighty Father na hindi naman natin nakikita? Mapapractice natin yung pagmamahal at respeto natin kay Almighty Father sa pamamagitan ng mga nakakasalamuhan natin na tao. Kay Almighty Father, magpe-pray tayo, kakausapin natin siya, and at the same time, kung paano tayo makimingle or interact sa kapwa-tao natin. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. So alam natin, no? Na yung na-redeem tayo or na-save tayo hindi dahil sa mga ginto or silver na nagpe-perish or nasisira o nawawala o nananakaw. Nabigay sa atin ng mga ninuno natin. Hindi tayo doon masisave. Alam natin yun. Excuse. Binili tayo ng dugo ni Jesus Christ. Hindi tayo binili ng ginto o silver na nasisira. Ang mas precious doon yung blood ni Jesus Christ.
So, hindi rin natin may pagmamalaki yung mga mamanahin natin sa mga mga minana natin sa mga ninuno natin, ano? Mga material things, hindi yon. Kundi, ito sa verse 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defects. Hindi sa ginto or sa silver tayo na save, kundi dahil sa dugo ni Jesus Christ na walang dumi at bahid ng kasalanan, pure and perfect. Kaya ang iipunin natin ay anong dapat nating ipunin, hindi ang ginto o silver sa mundo na to. Ang iipunin natin yung faith natin. So pag nakaka-experience tayo ng trials and tribulations and temptations, si Jesus Christ ang takbuhan natin. Mag-i-invest tayo ng time natin and effort kay Jesus Christ. Nang wholeheartedly, nang may pagmamahal at respeto. Dahil na-save tayo, dahil sa kanyang dugo. Napaka-precious ng dugo ni Jesus Christ. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. So si Jesus Christ, pinili na siya bago pa man magawa ang mundo na to. Pero, ipinakilala lang siya sa atin. Nito lang, itong kanyang, nung pagkapanganak sa kanya, at nung nagkaroon na siya ng ministry, at nung pinatay siya, at nung nabuhay siya magmuli after 3 days, dun lang na-reveal siya sa atin. Pero bago pa man, ang plano na talaga ni Almighty Father ay ipadala si Jesus Christ. Ipinakilala lang siya sa atin, ito lang. No? Kailan yon? 2,000 years ago? 24,000 years ago? Through Him, you believe in God. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, na maniniwala tayo kay Almighty Father, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Dahil kay Jesus Christ, naniwala tayo sa tatay natin. Kasi namatay siya at nagbuhay magmuli at He was glorified. Kaya yung pananampalataya natin at yung pag-asa natin na kay Almighty Father. Dahil kay Jesus Christ. God raised Christ from the dead. Kaya tayo ngayon may pag-asa. Sa tayo mga follower ni Christ, may pag-asa tayo. At yung pag-asa na yun, i-share din natin sa mga tao para alam nila. Kahit na i-persecute nila tayo, i-mock nila tayo, ginagawa natin yun para dahil sa mahal natin si Almighty Father. At mahal din natin yung kapwa-tao natin. Kaya tayo nag-share ng Word of God sa mga tao. Kaya natin dapat ipakalat ang salita ng Diyos. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. So wholeheartedly tayong magmamahalan, bawat isa sa atin. Mamahalin natin ang kapwa-tao natin ng totoo, nang walang halong ipokritohan
or kaplastikan. So magpapatawaran tayo. Dahil yung tatay natin, pinatawad tayo, papatawarin natin yung mga tao nagkasala sa atin. Dahil yung tatay natin, mahal tayo, sumamahalin din natin lahat ng tao. Tatanggapin din natin kasi ganoon ang ginawa ng tatay natin eh. Kaya purified na tayo. Dahil sa sinusunod natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay si Jesus Christ. Alam niyo naman siguro no, yung purified water. So yung water hindi pa siya malinis na malinis, no? So paano ba siya nagiging purified water? Dumadaan siya sa reverse osmosis. Dumadaan siya sa kung ano namang prosesong pagdadaanan para maging pure. So, tayo, ganun din. Dumadaan tayo sa proseso ng trials, tribulations, and temptations. At ang kalalabasan nun ay magiging pure na tayo, gaya ni Jesus Christ. Ito yung paggagawa ng purified water, no? May filtration, sedimentation, distillation. Yun yung physical processes ng paggawa ng water. So, minsan may mga nilalagay na active carbon or chemical process pa na flocculation tsaka chlorination. Minsan, ginagamitan pa ng electromagnetic radiation, gaya ng ultraviolet light. Ang daming pinagdaanan ang tubig para lang luminis. So tayo, ganun din, ang daming pinagdadaanan natin sa buhay para lang tayo luminis, para tayo maging kagaya ni Jesus Christ. At mapagtatagumpayan natin yan dahil nagtitiwala tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Dahil sa buhay ang salita ng Diyos. Nabuhay tayong magmuli, ipinanganak tayong magmuli. Hindi galing sa perishable seed, kundi dahil sa salita ng Diyos. So yung bagong buhay natin, hindi galing yun sa bagay na namamatay, no? Yung bagong buhay natin. Kasi yung dating buhay natin, galing yun sa isang bagay na namamatay, no? So yung ngayon, yung bagong buhay natin, hindi na yun galing sa namamatay. Yun yung buhay na hindi namamatay. At nabuhay tayo magmuli dahil sa salita ng Diyos, sa message ni Almighty Father na nagko-continue forever. Hindi natatapos, hindi nag-e-end, kundi habang buhay. Yung salita ng Diyos, dito tayo sa verse 24. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. So sabi dito sa verse 24. So galing ito sa Isaiah chapter 40 verses 6 up to 8. No, itong all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. So ang mga tao, gaya ng mga halaman, gaya ng damo.
At gaya ng bulaklak sa field na namamatay at nagwi-wither. Pero yung salita ni Almighty Father, hindi nawawala yon, hindi namamatay yon, kasi it endures forever. It will live forever. Ang salita ni Almighty Father, pag nag-promise si Almighty Father, ginagawa niya. Yung salita niya, it endures forever. Lahat ng salita ni Almighty Father. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan. Dahil siya ang ating pag-asa natin. Dahil binigay niya si Jesus Christ para sa atin, para ma-save tayo. And this is the word that was preached to you. Ito ang itinuturo sa inyo. Sabi ni Peter, na ang tao nawawala, pero ang nagtitiwala kay Almighty Father, ang nagtitiwala sa salita ni Almighty Father, hindi namamatay, kundi nag-endure forever. Ang pagtitiwala, kaya magtiwala tayo dapat kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, sa salita nila. Magtiwala tayo sa lahat ng sinasabi ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, to the power of the Holy Spirit. Kaya importante itong Bible. Panghawakan natin lagi ang salita ni Almighty Father. So, pag magpa-pray tayo, Lord, di ba sabi mo, nabasa ko sa Bible, lahat ng hilingin namin, basta lumapit lang sa'yo, ibibigay mo. So yun ang sasabihin, thank you Almighty Father. At saka diba pag magpe-pray tayo, Lord, diba yung tatay namin dito sa lupa, dahil binanggit yun ni Jesus Christ, diba yung tatay natin dito sa lupa is makasalanan, pero pag naghihingi tayo, binibigay yun, no, ng mga tatay natin dito sa lupa. Si Almighty Father pa kaya na hindi niya gustuhin ang mga bagay na perfect para sa atin? Gusto ni Almighty Father, lagi tayong masaya. Gusto ni Almighty Father, makita natin siya. Dahil siya ang pag-asa natin. Siya ang sa Kanya tayo makakakuha ng totoong peace at totoong love. Kaya nire-reveal niya yung sarili niya sa atin through Jesus Christ na ipinadala niya. At kaya tayo nagtitiwala kay Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Inintroduce tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Pero kilala na tayo ni Almighty Father. Tayo lang ang hindi nakakakilala sa Kanya. Kaya lagi tayo magpasalamat at purihin ang pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Para lang ma-save tayo. Ganito ang ginawa ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Na dati, flames of fire lang tayo. Pero may pagkakataon tayo na makuha ang ating inheritance. Magiging mas angat pa tayo sa mga angel. Dahil si Jesus Christ, bumaba rito sa lupa para sa ating mga tao. Hindi siya bumaba sa lupa para iligtas ang mga angels, kundi para sa atin. So may pag-asa tayo na hindi lang ito ang buhay na to ang meron sa atin dito sa earth. Hindi lang. May mas maganda pa tayong pupuntahan. Pero habang inaantay pa natin ang pagbabalik ni Jesus Christ, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Kasi yun ang utos ng tatay natin. Dapat tayong maging holy kasi ang tatay natin, holy. At ipakalat natin ang salita ng Diyos dahil mahal natin ang kapwa-tao natin. At susundin natin ang tatay natin. Tunay na tatay natin. Lagi tayong pasalamat kay Almighty Father dahil lagi niya tayong tinuturuan. Lagi niya nire-reveal ang sarili niya sa atin. Yung pagmamahal niya, sobra-sobra. Hindi mabilang, hindi ma-express, hindi ma-explain ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin.
Kaya magtiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Walang tigil dapat ang pasasalamat natin. Dahil ang tao, para lang mga bulaklak na sandali lang ang buhay natin. Na nag-wither tayo, tumatanda tayo, nag-iiba tayo. Pero dahil sa pagmamahal, meron tayong pupuntahan yung inheritance natin. Kasama ang tatay natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Lagi natin purihin ang tatay natin. Our Almighty Father, who is worthy to be praised. And Jesus Christ, our Savior and Redeemer, our Lord of Lords, and our King of Kings. Sure foundation, si Jesus Christ. So, lagi natin i-practice ang faith din natin. Para lalo maging matuwa sa atin ang tatay natin. At lalo tayo mapalapit sa kanila. Thank you, and God loves us all so much.